Hello guys, good days. I'm Bro Yusuke. So ngayon po ang ating topic, tatalakayin po natin ang yung mga tinatalakay po ni Kabornok at ni Gab. Tungkol po sa mga video ko po, no. So yun mga sagutan po namin. So umpisahan po natin doon sa Aklat ng Mga Gawa. Meron po kong sinabi doon na si Pablo ay isa sa sumulat sa Aklat ng Mga Gawa. Ngayon po, linawin ko po para hindi na po maano si Kabornok at si Gab ma-confuse o malito. Linawin ko po ang Aklat ng Mga Gawa, dalawa ang narrator. Ang unang narrator sa Aklat ng Mga Gawa kapitulo 9, ang narrator po diyan ay si Lucas. Slow motion na pagkasalita. Sa Aklat ng Mga Gawa kapitulo 9, ang narrator si Lucas. No? Ngayon dito naman sa kabilang side, sa Aklat ng Mga Gawa pa rin, no? Isulat niyo po ang talata. Sa Aklat ng Mga Gawa kapitulo 22, versikulo 3, ang narrator po diyan ay si Apostol Pablo. Therefore, dalawa po ang narrator sa Aklat ng Mga Gawa. Kaya nung previous na mga nakaraan kong video, sinabi ko dalawa o isa si Pablo na nagsulat sa Aklat ng Mga Gawa. Ang ibig ko sabihin, isa si Pablo na narrator sa Aklat ng Mga Gawa. Si Pablo si Lucas din at si Pablo. Dalawa sila, si Lucas at si Pablo ang narrator sa Aklat ng Mga Gawa. Gets nyo po ba? Ayun. So yung pangalawa naman, yung bagong post nila na pinamalian nila ang aking mga video para hindi po sila ma-confuse, no? Yung sinabi ko may dugong Hebreo at Greek, no? Ang ibig ko sabihin po doon, si Pablo Hebreo kasi paresiyo siya, di ba? At katutubong taga Roma. Romano din si Pablo. Katunayan, isinulat po yan ng mga Aklat ng Mga Gawa. Ay nasulat po yan sa Aklat ng Mga Gawa, kapitulo 22, versikulo 28 to 29. Si Pablo, katutubong Romano. Kaya si Pablo, Hodyo, Greek. Si Lucas naman, Greek. Yung palang dugong Hebreo at saka Greek, si Timothy pala yun, no? Para malinaw, para hindi tayo no? Kasi ako magsasalita kasi minsan mabilis, parang nauna yung dila ko o bibig ko kaysa sa isipan ko, no? Kaya sa sobrang bilis di ko na namalayan pala na parang yung salita na pinag-isa, parang ganun. Kaya slowly tayo para maganda para malinaw yung pandinig po ninyo, no? Malinaw yung mapakinggan nyo. Sa Aklat ng Mga Gawa kapitulo 16, si Timothy, ang kanyang ina Hodyo at Hodiana, at ang kanyang ama ay Greek. Yan pala yung dugong Greek na may dugong Hebreo at saka Greek. At saka si Pablo katutubong Romano siya, di ba? At saka Hebreo, si Lucas Greek. Malinaw na po, no? So, slowly na po ako para mabalance po yung isip at yung nasa isip ko at yung dila ko, no? Kaya minsan siguro may sabihin natin nagkakamali dahil sa pananalita, no? May mga ganun hindi naman kahit mga professional na mga sensible na mga iba't ibang mga inilang knowledge, no? Meron din silang pagkakamali silang salita. No. So ngayon balik po tayo. Doon tayo sa yung mga pinamalian po ni Kabornok na video ko po. Yung bagong post niya ngayon sa March 3, 2024. Para kasi ignorante po kasing dalawang ito, si Kabornok at si Gab. Unang-una hindi po ako galit sa kanila. Wala po akong laban sa kanila personal, no. Siguro sabihin natin na magkaaway kami tungkol sa paniniwala. Pero sa personal wala naman kaming wala kasi hindi ko na sila nakikita sa personal, hindi ko pa kami nakikita, no. So, ang una-una ang ma-suggest o advice ko ay dapat yung pag-ibig ay
may mangibabaw pa rin kahit iba yung paniniwala nila, stand nila, no? Sa akin kasi, ang stand ko ay Biblia. So ngayon, kahit kaaway mo sa paniniwala, no? May ibabaw pa rin pag-ibig. Nandun pa rin yung pag-ibig ko sa kanila. Ano sabi ng aklat Mateo kapitulo 5:44? Kahit kaaway, ibigin. No? Wala naman kaming laban sa personality o sa pagkatao, sa ano lang paniniwala. No? Ano lang yung stand niya sa paniniwala, at stand ko kasi Defender Bible. No? Diyan lang po ako sa Bible. No? Kasi ang Bible, reminder po, mga membro ng Katoliko, mga followers ni Kaburnok, ni Gab, o mga iba-ibang mga organisasyon na sa reliyon, reminder, ang Biblia po, yung Old at saka New Testament, no? Or is a real part of our history. Yung Old at saka New Testament, tunay po yan na bahagi sa ating kasaysayan. Real part of our history yan. Mayroong mga tangible and physical evidence na natuklasan ng mga archaeology, no? Na ng mga ancient tank na nakita nila, no? So, hindi po yan ang ating tatalakayin. Parang kumbaga, pinapakita ko lang sa inyo na ang Biblia ay totoo. Kinasiyan ng Diyos, no? So, balik po tayo. Si Gab po kasi at si Kaburnok, pagdating sa Biblia, ignorante po sila. Bakit ko sinabi? Yon, ignorante. Kasi bawat salita ko na ilang pinapakinggan doon sa video, sinasagot nila palusot. No? Palusot. Scapegoat kumbaga. Palusot po ilang mga sagot. Ang sabi ko po sa video na yon, assurance of salvation. Ang Biblia lang ang ating basihan pagdating sa assurance of salvation, sa kaligtasan. Na ang Biblia, sinabi ko, pinakamatanda na dokumento na kinasiyan ng Diyos. Wala pong ibang aklat na kinasiyan ng Diyos, Biblia lang po. Iyan lang po ang inspired book sa lahat ng mundo. Kaya the Bible, all this document in the world. No dictionary or any other books older than the Bible. Gets nyo po ba, Kaburnok and Gabs? Because the Bible contains the Word of God, no? Kasi kinasihan ng Diyos yan. Inspired book. Ang ginawa naman ni Gabi at ni Kaburnok, nag-skip, lumusot, palusot, kumbaga nagpalusot. Pumunta doon sa mga ancient daw ng mga Bible daw, ng mga dokumento gaya ng Hindu. Gabi, makinig ka. Hindi naman yan inspired book. Hindi naman yan kinasihan ng Diyos. So, hindi na po natin kailangan yan. Wala tayong makukuha dyan. Wala tayong mapupulot yan pagdating sa assurance of salvation. Kasi hindi naman yan inspired book. Ang inspired book, ang Old Testament sa panahon ni Moises, at ang New Testament sa panahon ng mga apostol at sa ating panahon. 2 Timothy, kapitulo 3, versikulo 16. Ay taas natin sa 15, 16, 17. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, makakatulong din naman for correction. Kinukorek kita, Gab at Kaburnok. Balikan ko ha. The Bible, ang Biblia, pinakamatanda, oldest na document in the world. Bakit ko sinabing ganyan? Kasi wala namang ibang mga aklat na kinasihan ng Diyos, kundi ang Biblia lamang. Diyan po tayo mag-base pagdating sa kaligtasan, sa assurance of salvation. Hindi po sa mga gawa-gawa po ninyo ng mga libro ng mga Katoliko, ng mga sakramento. Wala na po yan.
wala na po. May mga sulat ang mga apostol. Kaya nga, ipinasulat ng Diyos sa mga propeta at sa mga apostol para sa mga dinatnan na mga katapusan ng mga panahon. Nasulat po yan sa Aklat ng Korinto, Kapitulo 10, versikulo 11. Diba? Oh, sinulat pala yan, no? Para sa mga dinatnan ng mga katapusan ng mga panahon. Kaya sa unang Korinto, Kapitulo 15, 1-2, ang Ebanghelyo ng Diyos. Yun ang ating kaligtasan. Sa panahon natin, kasi ang ating Panginoong Jesucristo na sa langit na eh. Wala na po ita sa panahon ng mga apostol na face to face nila po nakausap, nakikita, di ba? Pero ngayon, ipinasulat, 2000 na po ang nakalipas, no? 20 years, 2000 years ago, no? Ang Biblia nasa mga 4,000 na po yan, no? Sa 3,600 na po katagal, no? Tandaan, inspired book, kinasihan ng Diyos ang Biblia lang. Ang Biblia lang po tayo, sa Biblia lang din po tayo kukuha o mag-base pagdating sa kaligtasan. Nakuha po nyo po Gab and Kaburnok, no? Kasi yung mga referensya po ni kumukuha siya sa mga Google ba yan? Google, na mga referensya po diyan. Doon sa mga aklat na walang kwenta, kasi bakit ko sinabi walang kwenta? Hindi naman kinasihan ng Diyos. Na walang mga tangible and physical evidence. Hindi kagaya sa Bible, merong mga tangible and physical evidence. Marami po, maraming mga mga tawag diyan, artifacts ang tawag po diyan, no? Mga scientific, no? Because the Bible is the part of the ang Bible kasi is scientific din, no? Baga yung science at saka ang Biblia, harmony po sila, no? Then marami mo mga artifacts, mga tangible and physical evidence na nagpatunay na ang the Bible, siya, yung authentic, no? Yung totoo talaga, di ba? So, walang mas totoo sa Biblia. Walang mas inspired book sa Bible. Ngayon, para maunawaan ng ating kapatid na Kaburnok at kapatid na si Gab, ang Biblia ang pinakamatanda sa aklat ng dokumento na kinasihan ng Diyos. Bakit ko sinabi pinakamatanda na aklat sa mundo na dokumento? Kasi nakinasihan ng Diyos, sabi ko, kinasihan ng Diyos. Huwag tayong lumukso o pumunta sa ibang aklat. Hindi naman kinasihan yun, wala tayong makukuha doon. Di ba? Kuha mo. Sabi ko, assurance of salvation pagdating sa kaligtasan. Sa Bible lang po tayo makakuha nun. Wala na po sa Hindu. Kahit may mga dokumento na nung una, noong sinasabi mo, diniresearch ko dyan, kahit na yung mga libro na, o mga dokumento na nauna sa Bible, hindi naman yung kinasihan. Ang sinabi ko, kinasihan ng Diyos ang Biblia. Yan ang pinakamatanda. Kasi bakit ko sinabi? Marami kasing nagmamarunong sa Biblia. Kagaya ng Islam. Sabi ng Islam, yun daw nilang Quran, kinasihan din ng Diyos. Sabi nila, sa side nila. Diba? Kaya sabi ko, kung sa pinakamatanda na kinasihan ng Diyos, ay ang Biblia. Diba?